Hello po, Sir Pinoy Horror Encounters. Tawagin mo na lamang po ako sa palayo kong Cora, na ang edad ay nasa may dakaw na ng 60. Ang kwentong ito ay naganap noong aking kabataan sa aking pag-aaral doon sa malaking universidad na nasa may Diliman. Isang araw, buwan ito ng Setyembre. Isang grupo kaming pumasok sa may library. May nakatakda kasi kaming aralin at iminungkahi ng aming guro na mas mainam kung magsasama-sama kaming magsasaliksik para mas makapalagayan namin ng loob ang bawat isa at mas mapabilis ang aming pagsasalin ng karunungan sa tinatalakay na aralin. Napakasaya naman talaga. Paano ba naman kasi? Kauna-unahang beses ko pa lamang din makakapasok noon sa may ganito. Nakapasok naman po ako sa ibang aklatan. Pero ito ay talagang masasabi ko na tunay na silid aklatan. Dahil nga naman sa dami ng mga libro at mga sipi na aklat ay narito na ang lahat ng iyong mga kailangan. Isang pangarap na kalaunan ay bangungot ang kakahantungan. Dahil magmula nito ay hinding-hindi na ako pumasok kailanman sa kahit saan mang silid aklatan. Sapagkat noong araw na ito, masaya naman ang simula ng lahat, lalo pat kasama ang mga kaklase na magpahanggang sa ngayon ay ilan sa mga ito ay nanatili ko pa rin kaibigan. Masayang grupo kaming pumasok sa may library. Halos lumawa ang mata ko sa pagmamalas sa kagandahan ng isang malawak, makulay, natatambakan ng iba't ibang uri ng aklat. Kung kaya sa labis na tuwa ay sinuyod ko ang lahat ng mga librong nais kong makita at kapulutan ng kaalaman. Naika ko pa nga sa aking sarili. Susulitin ko ito. Hindi ako titigil magbasa dahil isa ito sa aking mga pantasya. Kinuha ko ang mga librong aking noon pa ay gustong mabasa. At kahit basta lamang ay mapasadahan ng aking mata, ay hindi ako nagsawa. Sadyang nakakamangha, napakapambihira. Halos hindi mapawi ang ngiti ko. Wala na akong pakialam kung pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Basta masaya ako dahil natupad ang isa sa mga pinapangarap ko. Pero ganon na lamang nang ako'y matigilan. Dahil nang sabihin ng aking mga kaklase na tapos na daw sila ay doon ako biglang nagka-problema. Sapagkat ika nila sa napakaraming klase ng mga kinuha kong libro na akala ko ay ganon-ganon lamang ito, ay nagulat ako nang sabihin sa akin ng isa kong kaklase na sa dami nito ay ako din daw ang magbabalik ng lahat ng mga ito. Nabigla akong napakamot. Dahil sa itsura nitong kasing taas ng mga gusali doon sa may Makati at Ayala sa taas ng pagtutumpukan. Na ang problema pa ay hindi ko na matandaan kung saan ang lahat ng mga ito ay aking kinuha. Napabiro ko pang sinabi na pwede naman sigurong iwan ko na lamang ang mga ito at may kusa namang magbabalik sa kanila. Pero napailing ang aking kasama na kung gagawin ko ito ay pagbabawalan na daw akong ditong bumalik pa. Namuli akong sumulyap sa mga tumpok ng libro at dumingon sa may paligid ko. Na oo nga, isang kawalang disiplina ang hindi pagbabalik ng mga aklat na kung bababayaan ko lamang ito dito ay parang wala din akong bagong natutunan o napulot na bagong kaalaman. Kung kaya, ikako na lamang sa aking mga kaibigan na ako ay susunod na lamang sa kanila doon sa nakaplano naming usapan na pag-istambay sa may masarap na kantina matapos kong maibalik ang lahat ng mga librong aking kinuha. Napabuntong hininga na lamang ako habang isa-isa na pinapasan ang mga libro. Naika ko pa ay parang mas bumigat yata ang mga ito, o di kaya dahil di tulad kanina ay hindi na ako masaya. Binaliwala ko na ang lahat
at sinimulan ko ng ibalik ang mga iba't ibang aklat. Subalit, sa aking ilang beses na pagpapabalik-balik ay may umagaw ng aking pansin. Isang anino. Napakabilis. Una ay hindi ko ito pinansin. Naika ko, baka ako lamang ay namamalikmata. Ngunit, sa aking muling pagpapabalik-balik, ay nakita ko itong muli. Ang isang anino. Isang anino na mabilis na tumatakbo sa may kahabaan ng pasilyo. Pabalik-balik. Naika ko pa nga sa aking sarili. Alam ko na mahigpit na ipinagbabawal ang tumakbo at maglaro dito. Pero hindi ako sigurado dahil napaka-imposible naman ito na may batang tatakbo-takbo sa may lugar na ito. Kung kaya ay binalikan ko na lamang ang ilan pa sa mga kinuha kong libro. Subalit, sa aking pagpapabalik-balik sa malaking hilera ng estante, ay natigilan ako. Dahil muli, narito ang anino at nakikita ko. May bata nga. May bata ngang kaninang tumatakbo. Kung kaya matapos kong maibalik ang hawak kong libro, ay naupo muna ako upang magmatiyag. Hindi na muna ako tumayo sa aking kinauupuan at aking inaantabayanan ang kaninang aking nasasaksihan. Na baka ako ay namamalikmata lamang. Sandali pa akong naghintay habang napapansin kong unti-unting numinipis ang bilang ng mga tao. Dahil oo nga, oras na kasi ito ng merienda kaya ang iba ay lumalabas na. Pero sa aking pagsulyap sa may malaking silid ay bigla akong muling natigilan. Dahil nakita ko ulit ang kaninang maliligalig na anino. Sinundan ko na lamang ito ng tingin kung saan patungo ang sinumang tumatakbo sa may hilera at estante ng mga libro para alamin saan nga ba ito nauupo at nang aking mapagsabihan ang mga ito. Subalit, bigla akong kinilabutan dahil nakita ko ang hinahanap ko. Isang bata. Ang isang batang sunog at naaagnas ang muka. Na kumikislot-kislot pa ang nandilisik at nakatitig nitong mga pulang mata. Nakasilip ito sa may sulok sa may pagitan ng mga siwang sa luma at makakapal na libro. At wari, nakatitig ito sa akin mula kanina pa. Na hindi ko maiwasan ang aking mga balahibo na manindig dahil sa aking mga naririnig. Sapagkat sa kanyang nakakapangilabot na mahinang pagtawa, damang-dama ko ang unti-unting gumagapang nakilabot sa bawat himaymay ng aking ugat na nanunuot sa aking buto. Hindi na ako makakilos, ni hindi ko na din mabawi ang aking mata sa pagkakatitig, lalong-lalo na nang kumukurap-kurap pa ito. Wari bumubungis-ngis ang nandilisik niyang mga mata habang nakakubli sa may madilim na sulok ng silid. Nang biglang isang malamig na tapik sa aking balikat ang aking naramdaman.
Excuse me. Hindi ba kayo marunong magbasa? Ha? Bawal ho ang mag-ingay at magharutan dito. Do it outside. Ika ng masungit na librarian para sawayin ang kaibigan ko na nasa aking likuran. Naiinip na daw kasi ito kung kaya ako ay kanyang binalikan. Naikapan nito ay patapos na rin daw kumain ang ilan naming kasamahan. Kaya heto at sinusundo na ako ng aking kaibigan. Tinulungan na din niya ako na hindi rin nakaila nang maramdaman niya ang panginginig at panlalamig ng aking katawan. Naikapa nga niya ay ayos lamang ba ang aking pakiramdam. Pero hindi ako nakaimik at sa paglabas ay nagmadali na lamang kami. Nalaking pasasalamat ko sa kanya habang maluha-luha akong nagkukwento doon sa loob ng isang kainan. Ilang minuto niya akong sinamahan hanggang sa bumuti na ang aking kalagayan. Na magmula noon sa tuwing nakakakita ako ng mga lumang silid-aklatan, ang pangilabutan ay hindi ko talaga maiwasan. Na kung papaano pa kaya ang kalagayan kung doon sa mga mas matanda at malalaking silid-aklatan na siguradong pinamamahayan ng mas nakakapangilabot na uri ng kababalaghan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat, Pinoy Horror Encounters. Pabati na lamang po sa lahat ng UP Alumni Batch. Mabuhay kayong lahat.